nagising ka na lang. Kantanan. Mas mabigat pa po ang palusap kung may relasyon. Example, nanay, tatay, teacher. Yan. Nang-report sa Pilipinas. Ito isi-share ko na sa inyo. Para at least may idea na kayo. Sabi ko nga kanina, hindi naman manghula. Kung kakagad sa suspect, siyempre, number 1 yan. Kung hindi mo kasi secure para mapatunayan. Exam yan, mahalaga kung ibigay ka para mapatunayan. Ito po, i-inquest ko pagsasama sa fiscal yan. Ipapasa. Huwag natin sabihin, kaya ka na rin, ang hindi mo kasi managay. Kaya ka na rin, hindi ka kasing dodok ko. Ha? 1 year na nakalipas ng rape si Gamboa, ba't siya? Huwag na nga siya sa ng tingin. Si Juan de la Cruz na lang. Example, si Juan de la Cruz, may nirape. Nirape niya si Maria Clara. After 5 years, na lang nagkaroon ng lakas ng loob si Maria Clara doon sa rape na nangyari sa kanya, pwede pa po. Kasi nga may prescriptive period. Yung acts of lasciviousness, acts of lasciviousness, meron very use naman yun. So, tandaan nyo, halos yung mga ganyang type po, may prescriptive period po siya. So, yes po, ma'am. Yung pagkagaling na yung haba ng pag-isip mo sa sarili. Haharap pa po siya ng Bilisya. Siyempre, kailangan matagal na po. Kung matagal na, kailangan pa natin talagang makangalang ng ebidensya. Kasi po, pwede tayong bigla na lang magsabi. Example, si ma'am, sabihin, nirate ko siya. Wala naman akong alam. Di ba? Ba't ako? Nakakakak sa asawa ko eh. Joke lang. Tapos, ang unang rubik sa kanya, yung lolo. Tapos, pangalawang rubik sa kanya, yung magkakasama. Tapos, yung sumunod, yun din na hindi naman siya, hindi siya kumbaga, nahawakan ako. Kaya wala akong rubik na nangyari. Kaya siya ang lumante. Pwede ba yun? Ano po, ang gulo-gulo, medyo nalit. Unang nanggal na ako. Unang rubik sa akin, Lalo mo. tapos pangalawang rubik sa akin, yung pinasama ng nanay ko. Opo, step dad. Isang kapatid, may palo, yun ang nanay ko. Pero nilong ka rin. Kunwari, hindi naman. Habang Parang na, ano lang, ayun po. Ayun po kaya, ayun po ang example. Yung nangyari daw, si Juan at si Po ang nag-rape. Ang nag-rape si Prim. Pero wala ka dyan nalaman. Yung nanay kasi, inansalan, hindi niya ng rape. Kaya po sa batas natin, kailangan mapatunayan. Proof, ano, reasonable doubt. Kailangan po, walang kahit konting doubt para makumbing ka. Sinabi ko nung bata, Ano sabi nila? Tapos may mga ibang ebidensya pa po. ang idiretsa ko yung Hindi naman natin masigurado kung wala ko yung ginawa ng birthday kasi kung napatunayan sa korte na guilty siya. Pero nakakulong. Ano na sabihin mo ng ebidensya na yun? Sinabi mo na tayo sa korte. Sige na ako, yun naman sa mga kasi Nang rape, parang nag-ano sa kanya, na direct daw siya ng dito niya. Ngayon po, ang nangyari, siyempre, laban ng ebidensya. Ngayon, napatunayan kung kakilala ko, na nung araw na nireklamo na sinasabi niya, ginalaw niya yung dalawang bata, wala siya dun sa lugar. Ang kagandahan, ganun ng mga ebidensya. Napakita niya, nandito ko, ito yung mga kasama ko, ito yung CCTV copy. Na-dismiss po, hindi ko na kulong na kasama. So, yun po yung sinasabi ko sa inyo, na hindi naman kasupport yung sinabi ng rape na rape, ganito, ni ganyan, sinabi ng bata, convicted na agad. Hindi agad convicted. Kaya titimbangin yung korte natin kung ano po yung ebidensya, mas matimba, ano po yung ebidensya ng kasi po, iwan ka muna, pero papakawala.
Meron po akong napanood yung ganyan po, binigay siya ng danos perwisyo. Opo. Binayaran siya kasi yung mga panahon na kinutong mo sa bagay na hindi ko naman nagawa. Pwede siya magkasa po ulit, di ba? Opo. Counter piece. Tama po. Magpapay naman. Magpapail ka rin kasi pero sinira yung po. Kung nakakulong ka ng 5 hanggang 10 taon, di ba? Kumbaga na, Hindi siya kaya. Sa'yo po, anak yan. Ang isa po yan, nakasulat. Oo nga po. Pero ganyan, tama po sinabi ni Mami. Meron na talaga ginagawa ng pagkakakain. Yan. Yung kayo mag-iingat sa'yo. Tapos pagyan sa'yo, babalikan ka kailangan. Pero kung kami kailangan, Thank you po. nakain ko niya, wala po kaya nangyari sa kanila, ginawa niya ng storya. Ngayon, magkakaroon na lang ako administrative sa building, tapos meron pa siyang criminal charge. Tapos, pagdating ko sa okay, yung nagre-reklamo ko, alay ko na lang po 150,000, hindi na ako nakako. Pinaraan. So, yun po, may mga kayo sabihan nyo din na mag-iiwas, huwag mo siya, hindi na ticket. Baka mamaya, hindi ticket, mag-smart. Di ba? May kaya ito ko lang, pag minor po, may nabasa ko. Ang sabi ko, pag minor, ang tawag na rin ka ng minor ka, yung mas pinipil yung magkaramdam ka, pag i-induce ko. So, mas mahaba yung chance na mag-reklamo. Kailangan lang, kung sinabi mo, kailangan talaga kung pag lang pipili na. Di ba? Pero ng mga testigo, di ba? Kung may CCTV copy. Pagdating sa bata kasi, hindi Tinitestin sila. Tsaka may psychologist na kumakusap sa bata nagkaroon siya ng ganong klase ng experience. Doon sa Child Protection Center, meron po tayong sariling psychologist, doktor, meron na po therapy. Kung all-in-one na po siya, social worker. Lahat doon, kapag meron tayong nakilalang gano'n, o meron tayong nais na tulungan, pwede po tayo lumapit po doon, pwede po tayong tumawag. Agad-agad po yun, report sa police, sa PNP, sila po kagad na kukuha doon sa suspect, na kaya po protect na kagad nila, sinisipin na kagad nila yung bata. Tapos may mga sinabi na ang asset ni press nila, paano yun, kung 18 na siya, dapat siya mag-retract, paano yung evidence. Yung kasi yung dinanas niya, yung experience niya, paano yun i-express dun sa kausap mo, i-express sa ganyan, yun magpapapunay na talaga yung next niya. Kasi walang experience na gano'n na kaya lalagyan mo ng tamang panahon. Yun po yun. So, tama. Oo nga po. Pero kaya kung pala tayo, sa ikoligan natin. Alam niyo, kaya yun. Di ba yung nabawasan, tinigit ko yun. Kasi kung hindi naman natin, tapos bumuba na yun, tapos nakakuha ng tape, hindi naman dito yun. Di ba po? Tapos yung sa psychological po pala, tapos inisip na po, kasi yung biktima ng test, mag-malitin na ng mga psychologist natin. Kung nag-iimbento ka lang ba, kung nagagawa ka ng kwento ka, wala naman dito rin ang kumita, nagkakapita ng kwento. Yung meron pa akong tanong? Kaya dito kahit ako dun na, parang kalungkot din ako ng kwento. Kaso wala naman tayo magagawa kasi nasa korte na po tayo. Court na talaga yung... kaya, umaagila sila kasi parang nangyari. Ngayon lang naman pala dapat yung gawin makilang. Ilaban sila. Alam, sabi naman nila, pagkakaroon na sa bata, sabi naman nila, Kasi nga po, nakapasok, correct naman yung rape. Kung ayaw lang magreklamo ng nanay sa biktima, yung estado na yung magre-reklamo para sa biktima. Pero yung magyayari. Ay, may tanong ako. Ma'am, ito po, malaman din tayo matapos. Medyo no, kasi yung rape talaga, bilang babae kayo po, women's month celebration. Dapat yung puri natin, pinangalagaan natin. Tama po ba? Hello! Kailangan si Maria Clara, diba? Kayo po mga babae, kayo ang ilaw ng kanan. Tama po? Yes! Kayo din ang speaker. Yeah? Kasi yung mother ko, siya pinigil na yung hindi ka ilaw. Speaker din. Ay! Pero nakakatawa ako, talaga ako sa mga mami kasi
yung nanay ko, single mom siya. Pinalaki niya kami, napagtapos siya kami dalawa. Kaya nakakatawa, kung nakakatawa ng mami na may isibo, feeling ko, mami mo siya. Kaya, yun lang, na-share ko lang. Ito po, na-discuss naman ako kanina. Ito po, yung statutory rate. Ano ba yung statutory rate? RA 11648 enacted on 2022. Raise the age of 12, dati kasi 12 and below lang. Ngayon po, 16 and below, pagka may nangyaring sexual intercourse, kahit gusto ng bata, kahit pumayag yung bata, rape po yun. Statutory rape po. So kung may mga anak kayong minor, sabihan nyo ha, baka may mga nakakadyan dyan na alcohol, na boyfriend, at may mangyari, pwede natin kasuhan. Statutory rape. Sabi mo nga, statutory rape. Qualified rape. Ito po yung sinabi ko kanina banggit. Ano ba yung qualified rape? Yung qualified rape po, pag sinabi yung qualified rape, mas mataas yung penalty nito kaysa doon sa rape, simple rape. Bakit? Ay ang pangyayari, doon sa pagkakaroon, ang pagkakaroon hanggang kamatayan. If the offender is, di ba marami sa balita, ang naging offender yung tatay, si ito, si kuya, guardian or relative, pwede rin yung mga teacher. If the victim is under 7, pag ang anak mo, di ba may nangyari pa, baby pa lang, ginahasa. Nakakadulo ng puso yun. Tapos po, pag ang rapist may HIV, siyempre mamahawa yung biktima, qualified rape po yan. At pag nabaliw yung biktima, di ba po, pag mapanood natin sa balita, yung mga nagagahasa, nawawala sila sa sarili, di ba? Automatic po qualified rape yun. Mas mabigat na kapangkalan. May victims, pwede palang malakay na laki, no? Paano? Kapwa lalaki. Si Bayi naranasan mo ibang marin? Dati. Hindi kami ako naglakas. Hindi siya naglakas kasi. Nakakita yung lahat. Rape is recognized. It's safe and good. Ibang tigil sa kanya po. May kaya yung kanilang. Even isa si cover at RAED. Kung may mga natin lalaki, may batas na pumuprotekta sa kanila. May rape sa kalalakihan. Ito po, exemption. A minor exemption exists for consensual sex between teenagers under 16 but not less than 13 if the age gap is not more than 3. Ano po yung sabihin? Yes, ma'am. For example po, yung anak na babae ay nag-boyfriend. At ang anak natin ay 12, tapos ang boyfriend niya ay 17. May po siya na ilang taon? 5 years. Kaya po natin kasuhan yung 17 years old, non-statutory rape. Kahit po, okay naman yung relasyon nila. Kahit okay po. Kasi po, kahit ito bawal na po sa batas natin yun. Hindi na huli na alam. Ngayon, kahit na sa inyo sila, may pagkasuhan. Sabi na po ang magkakaso para dun sa bata. Kasi wala po wala po. May 2 years ka po yun. Yung lalaki, wala na, magkasama sila. Sige, 4 years ang mag-gap nila. Pwede siyang mag-gap sa bahay ko? Oo. Kaya na siya may bawal na siya batas. Pwede po yung social worker, pwede po yung kamag-anak, pwede po yun. Kasi nagkakaroon yung first marriage pinag-ako na yun na yun. So sa ating kaalaman, pinagbabawal na po yun. Kaya yung sense, matagal na, di ba nakasanayan na natin na parang pinapakasal na namin, pinapayagan na. Sa batas po natin, exist na po ngayon. Kung siya po ay 17 years old, ano po yun? Regardless po talaga, nakakasyon na talaga siya.
Kaya ninyo, maraming salamat po sa pakikinig. Pinipili naman po natin ang para sa huling March kay anong palagay nagkakaroon ang gusto. Lahat kami huli ha. Kung saan dito Marcel talaga yung mahulog at masalamat po tayo sa mga sila kasi pili maraming salamat sa patuloy sa kota sa mga programa na nasa namin sa ibang kung saan sana malaki ang natutuhan ng ating mga kababayan kontra sa kanalihan. Hindi na pagpapangalaman natin ang sarili. Pero na pagsipulan nun, walang pares pa. Comment pa. Dito rin lang po, maraming salamat po. Thank you sa akin. Magbibigay lang po tayo ng reward, pwede tayo mga president, makatapos sa tayo. Ngayon po, ay pasahin po itong certificate of appreciation given to Police for Vincent Mark D. Gaboa. This is spoken for tayo. Grateful recognition of his valuable expertise as resource speaker for gender celebration of National Women's Month, RA 11316, Space Act or Bawal Gastos Law. Bill at the Center of Bawal Pulo City, given the 6th day of March 2020. Alam po natin, certificate of appreciation and pinakakulog naman natin kay Police Corporal USS Galito. Thank you so much po. Sir, dito mo na kayo sa bibigyan mo sa kanya. Certificate of appreciation you may given to. So guys, nagawa ko sa celebration of National Women's Month, RA 11316, Space Act, Bawal Gastos Law, as I can explain the story, police are politician Mark D. Gaboa, ang barangay, is already a resident of Texas. So now, speech po, picture. Isang musga. Okay na po? Okay na po. Ngayon po po. Certificate of participation given to barangay health workers. Presented by Asin Amalasa. Okay na po? Next po. Ganun din po, certificate of participation naman para sa person with disability association, head by Edna Kapsa. Head company. Ayan. Ayan po yan.
Solo pera. Solo pera. Solo pera po. Ready po? Upo kayo, upo. Gusto ko lang tayo. Mabilis po, mabilis po. Ayan. Okay. 1, 2, 3. Picture. Dalawa po. Bawang po po. Okay. Next, hindi mo lang po dito. Baka po. Mga gumagawa po ng bagay. Maliwanag ba yung salita? Yan, ito lang po yung mga halimbawa sa pampublikong lugar. Yan. Sino dito yung mga nakaraas na ng ganito? Catcalling or pagsipol ng ibang isa. Hindi yung catcalling, hindi yung ganun, hindi tayo matawag ng usap. For example, yun, natin na ako. May tumae, kadalasan naman kasi lalaki, wala namang sumisipol sa akin. So, ang naging biktima natin sa mga pagsipol-sipol, yung mga kababaiya, no? Halimbawa, may tumahan maganda. Halimbawa, tumahan si Ate May. Ate May lang. May tumahan sa akin, magandang ako. Kasi ako sa kanya, may tumahan hindi ko for example lang. Halimbawa, no? Maganda, sumipol ako ngayon. Masanay, no?
lagi ginagawa. Hindi, pinag-aralan ko lagi para sa inyo. Yun, kapag halimbawa may kumano, ang katkuling mo, pagsibol, ha? Pwede mo rin lang si Ate Mali, ha? Pwede niya ako reklamo ng panggastos. Pero na lang kapag nagustuhan niya. Ha? Di ba kami, ang nagustuhan niya Ate Mali, ha? Hindi mo magdalaw. Ha? So, nga. Ngayon na iba, pamit natin yung pamamahiya. No? Pag-insulto tungkol sa katawan o kasarilan. Yung mga mahilig magbangkit ng pakla. Tomboy. Di ba? Kadalasan. Mahilig tayo makasa, di ba? Yung pala, sa daw pala ito ng batas ng tanong, yung RA 11313. Kapag sinagyan nyo sila ng Lord, tapos yung pilit, kahit naman open, yung tandaan nila, kapag ano, at nareklamo nila, pasok po kayo sa mga. Pag-insulto tungkol sa katawan. Di ba, shame niya? No, sinabi mo, sobrang pera ko naman, parang adik. Di ba, yung sobrang araw ko naman. Di ba? Yung mga lumba-lumba ka na, pati yung magay, ang tamo naman, tarama mo. So, kapag nalilalo po kayo, pasok pa rin kayo sa batas nito. So, yung mga mahilig po, ang kasar, yung mga kakilala nila, mag-ingat-ingat po kayo, ha? Mga ma'am. Mga ma'am yan, parang tayo makasabi. Uy! Tagal natin ingat-ingat ka ba? Di ba? Pag nalilalo yung kakilala, no? Maganda yung po kayo naman sa pina. Meron ba kung kayo yung maganda ng masal? Meron? O siya akin mo rin? So, yung mga ginagawa ko natin ito, medyo buwas-buwasan po natin kasi nga po, meron na po tayong batas na nagpo-protect ako para sa ating lahat. Ano po? Ano po? Ano po? Ilang buwan? Mamaya. Mamaya ay, lahat ko lang pinag sabihin ko mamaya. Ngayon, paglapit ng may mali siya, may nakalala sa barangay ko. Meron pa rin? Siguro kayo lang yung lahat, mga bastos na kayo. Di lang may nagreklamo. Yun, yung problema ko natin, kapag meron kong nabastos, tapos nagustuhan din, wala kayong magagawa, wala kayong reklamo eh. Balik ako tayo dito. Di ba na natin alam na bakit sa So yung paglapit ng may mali siya, paano yun? Halimbawa, example lang to ha, hindi na ako pa tao dito. Lumapit ako na, ako nabastos dito. Halimbawa, bastos. Bakit? Yan! Kapag makapaspusan, ang gagawin nyo. Bakit na takagal na siya? Takagal na ako. Mag-iingay, hindi sa buwan. Kaya yung ba? Ano ba? Huwag kasi ito, lecture for this naman. Maglapit ba? Huwag niyong gagawin, ha? Huwag niyong gagawin, pero pag lalaki, pag babae na, mararamdaman mo na pag may mali siya. Diba? Kaya, lahat na siya, diba? Yung mga simple ganyan lahat, diba? Pero yung play niya, kasi, diba? Andito na. Diba? Ibig na ba, yung mga kayo ginagawa. Diba ba, diba? Mami, saan ko na to? Diba? Okay na, okay. Wala, para sa nila nila. Mami, yan yung mga sample na ganyan. Wala. Wala na yun, wala. Sample ka, diba? Mga ampay na. Simple ang ampay lang, dahil mag-profile close kayo. Pero ikaw bilang babae, alam mo naman na, may mali siya na, di ba? Kumakabala ka niya. Tapos, di ba? Mga pag-awag dito, and then, babysit. Diba? May mga simpleng bagay lang. Diba? Pagpapagod ko yun. Diba? Naman lang. Okay na ba? Diba? Marami lang. Yung mga ganun ko, yung mga simpleng paghawak lang na para sa babae is walang mali siya, pwede nyo malapit. Nilalagyan ng mali siya. Pwede nyo mareklamo. Lalo na po kapag, kapag naiirita po kayo. Kapag hindi nyo nagugustuhan yung ginagawa. Huwag kayo yung mga kaibigan nyo masyadong kaji, pwede nyo mareklamo yan. Yan, yung pag-ibig po, o pag-ibig na katawan, diba? Ano po? Paano po pagka gusto? Anak ko. Tulad na po sinasabi ko kanina, kapag gusto, wala po tayo magagawa, diba? Kasi nga po magustuhan. Okay, thank you. Pwede, gusto. Kapag gusto niya po, sabi ko kasi, wala po tayo magiging kaso kapag wala pong nagre-reklamo. Ang maganda nyo. Ano po? Yung babae, dinidinay. O yun na, kung tayo makakang problema, kasi nga po, sa babae, kung sinabi nyo, ipinidinay niya na. So, ibig sabihin po, ayaw niya. Pwede na po siya magreklamo. Pwede na kasi yung lalaki. Kapag gusto niya. Uy, ito ba po? Uy, puti pa lang mag-sample na rin dito. Walang ka dyan.
Ito, ito mo, for the sake of lecture lang naman to, hindi naman kami maglalabas. So, ito po yung mga ginagawa sa mga pang-public na lugar. Yung paglalabas daw po ng pribadong parte ng katawan. Ano ba yung pribadong parte ng katawan? May naglalabas ka ng katawan sa kabayo. Wala naman, di ba? Ito ang sino? Okay. Meron na po ba na-experience o nakakita ng lalaking bububad? Dami na. Ayun. Kadalasan maraming tumako kapag may mga pagkukulang sa isip, no? May mga malabi-labi naman. Pero meron naman kayo nakasabay sa mga jeep, bus, public transportation na naglabas ng kanilang alaga. Ano yung ginawa nyo? Tinatulong lang? Wala ka lang yung ginawa action? Magandang sa puno, yan. Ano ko ito? Paano kayo pangalan? Yan lang, kung tayo magkakatalong, mag-ibig yung pangalan. Paano pag yung baby niya? Medyo parang pagkaano, last one. Dahil sinasabi ni Sir Shed, sabi daw ko sabihin, ikaw ang sabihan na ng KBT. Paano lang ako kumain? Ay, lakas naman dito. Ayun mga gusto niyo, no? Yan, ito na po yung mga halimbawa na po natin online. Paano kung babae ng mas kalong babae? Babae, kapag yung experience mo sa anak ko, may nangbuhi sa anak ko, ako nang piling sa dito. Alam niya, sabi ko. Tapos ano siya? Ano, babae, ito, sinabi niya, ano ba yung babae na yan? Ano ba yung bata na yan? Di ba may apply ng mga niya? Sino yata gumagalaw din? Bawal po yun, sir. Pwede pasok po dito sa I-1 Kasi ako, meron po mga ibang batas doon, ha? Meron po yung mga paninirang puri. Yung pasok po yung at ginagawa ng batas. So, ano ba yung mga malisosong mensahe? Sige. Patingin. Ano sabi ko? Si Roda. Ano pangalan mo natin? Ha? Mona? Mona Lisa? Oo, Mona, no? Ano ba ang experience mo dito? Kung marami kang nakakachat, ha? Yes, sir? Kung marami kang nakakausap sa mga kasi ito po. Halimbawa, yung sinabi ko niya ate, patingin, mag-send naman ng picture mo, mag-send naman ng picture mo na kaubat. Ayan, ba? Tapos, kasi, yan. Paghingi o pagpapadala ng malasbang larawan ng walang pahintulot. Tandaan po, walang pahintulot. So, yung mga nagsisend po sa mga GC nyo ng mga skandal, kung meron pa, tigilan nyo na po kasi sa Facebook ko doon, ha? Pwede po kayo magreklamo, ate, bumubulo ka dyan. Kung sino man, kung kanino ang larawan yung sinend mo, kung kanino mang video, ha? Pinagpabawal po ng batas natin yun, ha? Halimbawa, binigyan mo siya. Nakapalta, pero kita yung ano niya. Kung ano yung gagawin, hindi nakapalta. Tapos, pinagaling sa GC nyo. So, kapag nalaman, kung biktima natin, na yung picture niya ay kumalat nang wala siyang paitulot, pasok po kayo sa batas na to. Ha? Baka mamaya may mga pinag-uusapan ko sa mga group chat nyo. Pinipicture na nyo, di ba? Yung mga video ng artista. Kaya ka, sino ba yun? Sino ba artista yun? Ay, cyberstalking. Yung mga mahinan, may Facebook kayo lahat? Meron. Alam niyo yung cyberstalking? Hindi po. Yun, di ba? Yung parang ano rin po yan, parang ka rin nag-i-stalk in person, no? Yun naman po kasi po, yung mga ibang kasi dito, mahilig po siya magdala ng mga personal na buhay sa social media, no? Yung lahat, bawat ikot, i-post. Diba lahat? Ha? Pati yung mga problema sa bahay, yung mga maingay na kapitbahay, yung mga nagkikis-kisan, ang hirap yung mag-post ng kung ano. Diba? Yes. Ang social media po kasi, mga ma'am, kapag yung mga mahilig mag-away sa social media, sa Facebook, mga parintigan. Ha? Diba? Diba? May kaway ka. Diba? May mga sinabi lang hindi maganda na nakapost sa kanya. Siniraan yung pagkatawa na, yung pagkababae niya, pagkalalaki niya. Pwede po kayo reklamo. Ha? Mga pagbabata. Yung mga sex remand. Halimbawa, may nag-pitch dito, nag-swimming. Siyempre, nag-swimming na. Nag-post siya ng nagarawan niya na nakabra at panty. Yun. Ikaso pinag-comment sa post mo. Ang sarap mo naman. Ano sabihin mo? Yun, pinag-comment. Pagod, walang kaso. Dismiss. Yan. Pero kapag naman po, hindi nyo magustuhan o hindi nyo magustuhan, pwede po kayong magreklamo ito. Ang sexy mo naman, ang sarap mo naman, pwede makitagtik pa, patingin naman, mga ganyan. Di ba yung mga remarks na ganyan? Ano po? Tapos, maganda na po, pinagawa yung ulong sa katawan mo. May kaso. Ay, iba na po yun. Kapag nanakaw po ng identity yun. Gano'n. Oo. Magamit na po kayo ng tawag. Basta may kaso na. Hindi ba ng identity? Ano course kayo dito? Okay, sige.
ano ba PM kita. No? Ibig sabihin ng PM. Ano ibig sabihin ng PM? Yun. No? Labo na yan. Ano yun? Nagpalis naman mo. Sige. Balik. Yan. Gusto niyo malaman kung ano po yung mga penalty sa mga pinagagawa niyo po? Kasi parang dami nakaka-relate eh. Dapat pa kayo may asawa na? Ha? Ay, hindi. Mga bata. May asawa na po kayo? Sino po ng asawa? Yuda. May mga yuda. Sa mga medyo kapatama, sino po ka ng asawa? Hindi, magkakasolo kami. Masolo tayo rin. Mamaya may ituloy pa doon sa inyo. About sa mga asawa. Sige po. Ito po yung mga penalties po natin sa batas natin, no? May mga players naman po kami dito, may mga leaflets na kung saan po, papamahagi lahat mamaya. Nandito po lahat ng mga penalty. Okay. So, yan. Sa batas po ng RA 11313, meron po itong tinatawag na 3 degrees. No? Tatlong degree. So, sa first degree offenses po, or unang atas ng paglabag, kami lang daw po dito yung mga pagmumura. Baka mamaya, mura kayo ng mura. Pero ba yung may mumura dito? Mga mura. Yan. Catcalling, bull twisting, panglalait, or panunukso, at yung mga malisyosong titig. Di ba? Paano ba yung malisyosong titig? Ha? Pahang ka ulo. Paano ba? Ganyan? Ito? Na? Eh, parang sa titig pa lang, hindi pa naman yan, di ba? Halimbawa, dito man, tinitigan mo at pagkatitig kung may nagkatabi ba. Di ba? May pagkanasa. So yun po, masuk po yung dito. So yung mga hindi nanalis-nalis na pag-imbita, hindi po ito yung ini-invite po sa birthday, hindi po gano'n. Halimbawa, walang tao sa akin. In-invite nila, ganun sa bahay. Walang tao doon. Nagpunta ka naman. Ikaw, kakasabi ko parang walang tao, bakit nagpunta ka? Wala kang tao. Kaya yung mga invite ka, parang may mangyari. Di ba? Para kapag samantalaan ka. So, ang mga paulit-ulit daw po ng komento tungkol sa itsura ng isang tao. So, yung mga may manglait, magsabi ng pangit, pakiusap po, ipinagabawal po din sa batas na yung I-131 po. Yes po. Minor. Sa ang pinagawa po sila sa batas sa Pilipinas. Kapag minor cause kasi, meron pag-aaral na ginagawa. So, ito po ang magiging penalty ni minor, and then doon. Bakit? Kasi po si minor is pwede po siya magbago. So, kadalasan po, si minor ang ginagawa po sa kanya is dinadala sa ating sa mga social welfare para po magbago, di ba? Through seminar. So, sa mga batas po natin, halimbawa, pabigatin natin yung batas. Si minor nakagawa siya ng mabigat na batas. Ang sa Pilipinas po kasi, hindi natin siya pwedeng isama sa mga kriminal na nakagawa din ng mabigat na batas. Ay, nakalabas sa batas. Ibig sabihin kasi nun, kasi po baka mamaya kapag si minor, isinama natin doon sa mga criminal talaga na nakagawa, is mas lalo po siya maging, ano po, yun. Doon na po si Pilip yung surroundings niya. So, ang ginagawa po si minor kapag nagkaroon po siya ng kaso, meron po tayong tinatawag na, ano po? Doon po yung mga pagbabago niya, seminar, mga pag-aaral araw-araw. So, pinaka So, itong batas na sila ito, yung mga simple lang naman, kung ganyan lang ako, magkukurso naman yan. Ibig sabihin ng magkukurso, magkukunti naman yan. Pero, ang final decision po kasi natin ito, is-support. Sila po yung magbibigay kung meron talagang nagawang kasalanan pa ito. Basta lang, ang maging role lang po ng pulis natin ito is enforce the law. So, kapag enforce na po namin yung batas, nadala po namin sa proper jurist na, sila po yung mag-decision kung kapatawag po na kaso. Bali, pag sa minor kasi, for example, kasi nangyari yung ganyan, ito lang, pastor, pinag-uusapan mo mas metals. Kaya saka natin pinag-uusapan sa kasal. Yung mga mahilig mag-away sa social media, sa Facebook, mga parindigan. Ha? Diba? Diba? May kaaway ka. Diba? May mga sinabi kang hindi maganda na nakagusto sa kanya. Siniraan mo yung pagkatawa niya, yung pagkababae niya, pagkalalaki niya. Pwede po may reklamo. Mga pagbabanta. Yung mga sex remark. Halimbawa, may nag-beach dito, may swimming.
Siyempre, nag-post siya ng larawan niya na naka-bra at panty. Swimming sir. Yun. Kaso pinag-comment sa post mo, ang sarap mo naman. Ano sasabihin mo? Thank you. Yun, ang pinakasagot. Pahor, walang kaso. Dismiss. Yan, pero kapag naman po hindi nyo magustuhan o hindi nyo nagustuhan, pwede po kayong magreklamo na po. Ang sexy mo naman, ang sarap mo naman, pwede pa kitang tikman, patikim naman, mga ganyan. Di ba yung mga remarks na ganyan? Ano po? Katawan mo yan. Tapos, nagandahan ako. Ipinalo yung ulo ko sa katawan mo. May kaso. Ay, iba na po yun. Kapag nanakaw na po ng identity yun. Ganun. Oo. Gumagamit na po kayo ng tawag. Basta may pansin eh. Iniba yung identity nyo. Anong oras mo kayo dito? Anytime. Ayaw ko nga sir. Okay. Eh, no? Sabi ko, sarap mo ba PM kita. No? Ibig sabihin ng PM. Ano ibig sabihin ng PM? Yun. No? Dapat yan. Ano yun? Ay, pares naman mga sexes. Sige. Balik. Yun. Gusto niyo nang malaman kung ano po yung mga penalty sa mga pinagagawa niyo po? Kasi parang ang daming nakaka-relate eh. Lahat pa kayo may asawa na? Ha? Ay, hindi. Mga bata. May asawa na po kayo? Sino mo lang asawa? Yuda. May mga yuda. Sa mga medyo matama-tama, sino mo walang asawa? Hindi, magpapasolo kami. Mga solo parent, mga ganyan. Yan. Mamaya may ulit ba dito sa inyo about sa mga asawa. Sige po. Ito po yung mga penalties po natin sa batas natin, no? May mga players naman po kami dito, may mga leaflets na kung saan po ipapamahagi na mamaya. Nandito po lahat ng mga penalty. So, yan. Sa batas po ng RA 11313, meron po itong tinatawag na 3 degrees. No? 3 degree. So, sa first degree offenses po, or unang antas ng paglabag, kabilang daw po dito yung mga pagmumura. Baka mamaya, mura kayo ng mura. Meron ba yung may magmura dito? Mga palamura. Yan. Yung catcalling, bull-twisting, panglalait, or panunukso, at yung mga malisyosong titik. Diba? Paano ba yung malisyosong titik? Ha? Pahang ka ulo. Paano ba? Ganyan? Ganito? Na? Yung parang sa titik pa lang, sinubarang ka na, diba? Halimbawa, may dumaan, tindigan mo at pagkatitig mo may pinagtabi pa. Diba? May pagkanasa. So yun po, pasok na po yung ito. So yung mga hindi nanalis-nalis na pag-imbita, hindi po ito yung ini-invite po sa birthday, hindi po gano'n. Halimbawa, walang tao sa amin. In-invite nila, tara din sa bahay. Walang tao doon. Nagpunta ka naman. E kaso, kakasabi ko parang walang tao, bakit nagpunta ka? Wala kang tao eh. Dahil makaka-invite ka para may mangyari. Diba? Para kapag-samantala ka. Ayun, ang mga paulit-ulit daw po na komento tungkol sa itsura ng isang tao. So yung mga may manglait, magsabi ng pangit, pakiusap po, ipinagbabawal po din sa batas na yung I-1313 po. Yes po. Baka, minor. Sa ang pinaka-posin sa batas sa Pilipinas. Kapag minor kaso kasi, meron pag-aaral na ginagawa. So, iba po ang magiging penalty ni minor, and then yan doon. Bakit? Kasi po si minor is pwede po siya magbago. So, kadalasan po,
Si Minor, ang ginagawa ko sa kanya is dinadala sa ating yun, sa DSWD, sa mga social welfare, para po magbago, di ba? Through seminar. So, sa mga batas po natin, halimbawa, pabigatin natin yung batas. Si Minor, nakagawa siya ng mabigat na batas. Ang sa Pilipinas po kasi, hindi natin siya pwedeng isama sa mga kriminal na nakagawa din ng mabigat na batas. Ay, nakalabas sa batas. Ibig sabihin kasi nun, kasi po baka mamaya kapag si Minor, isinama natin doon sa mga criminal talaga na nakagawa, is mas lalo po siyang maging, ano po, yun. Doon na po kasi pinipit yung surroundings niya. So, ang ginagawa po si Minor kapag nagkaroon po siya ng kaso, meron po tayong tinatawag na, ano po? Yun, nandun po yung mga pagbabago niya, seminar, mga pag-aaral araw-araw. So, may tanong ba? Tapos talaga ako sa Minor? Grabe naman. So, itong batas kasi na ito, ano? Yung mga simple lang naman, kung kaya nila ako talaga, magpukurso naman yan. Ibig sabihin na magpukurso, magpukontinue naman yan. Pero, ang final decision po kasi natin ito, easy court, sila po yung magbibigay kung meron talaga nagawang kasalanan ng Minor. Basta lang, ang maging role lang po ng mga pulis natin ito is enforce the law. So, kapag na-enforce lang po namin yung batas, nadala lang po namin sa proper jurist na, sila po yung magdidesisyon kung papanahon po ng kaso. Bali, pag sa minor kasi, for some person siguro, nangyari yung ganyang itulan, bastos, pinag-uusapan mo sa mentals. Then saka natin pinag-uusapan sa center, Sama ang gender sensitivity seminar. So, may seminar po yan. Pangalawa, 3,000 or pagkakakulong ng 6 hanggang 10 araw. Kung gusto makulong, pag nakulong po kayo, makapagbuhay po yung labor niya, ha? Lalabas na po yan, magkakaroon po kayo ng deal. Yes po, ito na po yun. So, meron dito po ditong multa, 10,000 at magkakulong ng 11 to 30 days. Depende po ito sa mga iba pang mga malasong gawain, pasok daw po yun sa 2nd degree offenses. So, unang pagkakasala, ganun pa rin, mayroong multa, 10,000 pesos. Tapos, meron daw pong community service. Pangalawa, 15,000. At yung pangatlo, 20,000 pesos at 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan na pagkakakulong. Saan ka napunta yung multa? Ha? Kanya napunta yung multa? Yun. Multa na yun sa gobyerno na yun. Kasi nga nakasala na yun. Sa 33 offense naman po, kabilang stalking, no? Stalking in person. Ibig sabihin, halimbawa, naglalakad ka, pauwi sa inyo, merong sumusunod. Merong akala mo, simpleng na lang, pero sinusundan na pala yung bahay mo. Pwede nyo pong reklamo yun, ha? Kapag naiirita po kayo. Kapag nalalabag po yung mga safe space. Kaya nga po sa tinawag na safe space law, para maging safe yung space nyo. Para po makagalaw po kayo na, ano po, maayos, komportable. Di ba? yung pagkakita sa pagkakapangkawan, yung dabang sa labas, Mag-ahaway. Naabangan Yun, kabilang po yung sa stalking. Kung kilala nyo naman po yung pagkakilala ng isang tao, halimbawa, verify nyo naman kung sino siya. Hayaan nyo siya, tapos pero i-report nyo. Para the other day, kapag napagsumbong na po kayo sa ating mga private authority, magagawa na po ng aksyon yan. Di ba? Pasok po din yan. So, yung mga gawain daw po na meron kasamang paghawak, pagpisil. Di ba? Yung mga mahilig mga misil-misil. Dahil mga simpleng pag-ipo, pagdikit sa anumang bahagi ng katawan ng biktima. Tignan nyo pa, itong RA 11313 po, hindi lang po siya sa mga private parts. Nakalagay po dito, maliwanag na, ang nakalagay po is pwede po siya sa mukha, sa braso, at iba pang parte ng katawan. Halimbawa, pisil-pisil yung mukha, parang ganyan. Kaya yung pag-pisil-pisil mo, meron mong pagnanasa.
Meron kasamang sexual reserve, di ba? Pinisil mo yun dito. Diba, yung mga pagganyan na yan, palo. Diba, yung mga pagpisil sa braso, tiyan, kwet, o yung mga private parts. Pasok po dito yun. So, ito na po yung malaking multa, no? Meron na po yung multa ng 30,000, seminar, sa second, 50,000, yun last. Malaki na to. Meron na po kayo, pwede po kayo magmulta ng 100,000 pesos or 4 na buwan at isang araw hanggang 6 na buwan na pagkakulong. Yung commission. Yun, pwede po kayo makulong, no? Dahil po sa mga ganong gawain. Pero lahat po ito, lahat naman po yan ay dadaan sa tamang proseso. Bago po kayo pagmultay ng mga ganyan. Sample lang ng dalawang kaso. Sample lang, ibig sabihin, kahit sa mag-asawa pwede din lang. Sa mag-asawa. Mamaya po ay katalan na. Maganda yung katatanong mo. Mamaya na. Pupunta na na. Halimbawa, nagyaya sa Kristiyan. Pero ayaw mo. Sa mga may asawa lang. Sa mga bata, huwag kayo makinig dito. May nakakala sa buwan na naman. Ha? Laging gusto. Kaya ang hirap kayo yung mga tinatangin. Laging gusto eh. Pati yung mga kumante yours. Tinatanong na kasi. Kapag may mag-asawa daw po, tapos ayaw, tandaan po meron po. Ayaw mo. Gusto niya makipag, yung po. Ito nga po, ipapaliwanag po. Nag-explain nila para hindi mga natin. Meron po tayong tinatawag na makinig po kayo. Baka mamaya kasi po, gusto niyo lang eh. Kaya ayaw magreklamo eh. Yun. Ito po halimbawa kung ayaw nyo, at gusto ng mister, pero makulit siya, pwede niyo po siyang ireklamo. Kahit po kayo ay mag-asawa. Anong tawag doon? Meron po tayong tinatawag na marital break. Sabihin mo, uy, bakit tayo makakasuhan ng rape eh? Mag-asawa tayo. Ayaw mo eh. Ganun po yan. Hindi ka masyadong i-open kasi matabi pa kaya. Basta ako pwede. Oo, pwede nyo ko rin ako. Yan. So, sa ulit sexual harassment, kapalit po ng kanina, yung pag-sexual natin ng mga ano po? Eh, gusto ako nagreklamo sa iyo. Ang dami mo ang batas na ito. All gender po ito, pwede ko po ang reklamo kapag kayo ko. Pero pag gusto ko, go! Yan yung galing. Ay, magbitin. Kailangan yung practice na ako. Pero, mawawala ko sa mga. Ito ba ako? Ngayon, sa online na po, no? Ito po, medyo mabigat po ito. No? Bakit niya umabot ng ganito kalaki? Ay, 100,000 pesos. Ang multa. Yun, ito po ito pong online sexual harassment po. Kaya po medyo malaki yung ano. Kasi po, minsan, ang nangyayari po, ang nagiging biktima po dito, lalo-lalo na po sa pagpapadala ng mga maluskong larawan o video ng walang paikot, ay minor kabataan natin. Diba? Nagagamit yung video or picture nila kapalit ng pera. Kaya po kapag kayo po ay napatulayan, halimbawa po na kayo ay may mga anak, tapos in-upload yung picture nyo sa kung saan man, at ginamit mo para gawin siya pagkakitaan o trabaho, pwede po kayo makusuhan. Pwede po kayo magkulong. At bukod sa pagkakulong, tandaan nyo na po yung 500,000. Ang medyo mabigat po yan. Kapag napatunayan mo na ginagamit yung mga privadong larawan ng anak nyo, sinisend nyo sa mga tagaibang bansa, di ba? Pag nahuli po kayo, automatic ko kulong po yun. Tapos yung anak nyo, hindi pa natin alam kung saan mapupunta. Di ba? Yun. Ito, ano na ito, rubi na ito. So, sa bawal na susunod po sa ating mga trabaho. So, yung mga employer daw po natin ay
obligadong magpatupad ng anti-sexual harassment policy. So, kapag nakaranas po kayo sa inyong trabaho, dapat daw po pinagtatrabaho nyo ay meron pong nakausap sa inyo na mga espesyalista. No? Or meron pong proper authority na mag-handle po ng case nyo. So, kapag yung mga employer lang po nyo o yung mga pinagtatrabaho nyo ay walang ganun, sila po ay merong kulang parusa. Yun, sa paaralan. For example na lang, sa mga obligado lang po yung paaralan ng protektahan ng mga estudyante. Tapos, ang magiging example naman sa dito kapag sa student school. Yung teacher and then the student. Diba? Kapag yung mga teacher po natin, inabuso po yung mga kabataan. So, paano paraan ba? Halimbawa, bagsak yung student natin. For example lang po ito, hindi ka naman ninaano ito. Para lang makapasa si student, ang ginagawa po ni teacher is kapalit ng kanyang katawan, ipapasa nila. Ganun po yun. No? Pwede pong magreklamo yung student natin. Kanina po na, siyempre, sa punong guro, sa school, sa principal. And then, kapag hindi po naman nila maayos doon, yun, ito na po ilang pupunta sa KP. Pero pwede rin sa direct na Pwede. Pero kailangan pa rin ang sagot sa kami hawak. Kumbaga, process by process. Ayan, ito na po yung mga dapat po natin gawin kapag kayo po ay nakaranas ng pambabastos. Ha? So, manatili daw po tayong kalmado at tumayo sa sitwasyon. Yun, tulad po nung kanina, sabi ko, di ba? Picturean, videoan, hindi para sa rilid. Nagimitin niyo po yan bilang ebidensya. So, isulat ko yung mga detalye, mag-save ng ebidensya, screenshot. Yung screenshot po, sa mga conversation niyo po sa mga group chat niyo, pwede niyo gamitin niyo. Tapos, yun po, humingi na po ng tulong sa ating mga otoridad. So, saan na po maaari mag-report? Sa PNP, kung sa trabaho naman po, sa inyong mga human resources sa HR, pag sa school, sa mga school administration. Wala po dapat, meron po mga, i-report nyo po lahat, ha? Kung gusto nyo mag-reklamo. Tulad na po sinabi ko kanina, wala pong magiging kaso kapag walang reklamo. So, yung mga magre-report naman po, mananatili naman po private yung mga pagkakakilan na ito. Lahat po tayo meron tayo na tawag ng data privacy. Hindi naman po ilalabas ng pupulisan yung mga nangyari sa inyo. Lalo-lalo na po kapag may kumasinap po yung case natin. So, yun. Ito, open naman na ito eh. So, dapat lang naman po na yung mga biktima po natin is tulungan po natin. Huwag po natin sila parang sisisihin pa. Yung parang alam mo, kasalanan mo naman eh, ganyan ka naman manamit eh. Diba? Kaya ka nababastos eh. Hindi po ganun. Hindi naman po coordinate na kalabas yung cleavage niya, necklace, suot niya, ay babastos na. So, kasalanan pa rin yun ng babastos. Diba? So, ito, mag-seta, mag-report at panindigan. Maraming salamat po. May nagturo po ba?